Sound check. Yan po, magandang gabi po sa ating lahat, sa ating pong bawat isa, church, at sa ating pong mga nasa live. Good evening po sa ating lahat at welcome po sa aming pong prayer meeting. Tayo po muna ay tumayo lahat at umawit sa Panginoon. Let us sing Constantly Abiding. There's a peace, ready, sing. There's a peace in my heart that the world never gave. A peace it cannot take away. Though the trials of life may surround like a cloud, I've a peace that has come there to stay. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine.
is mine, constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whisper so kind. I will never leave thee. Jesus is mine. This treasure I have in a temple of clay. Why here on His foot so I roam? Coming to take me some glorious day over there to my heavenly home. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely. Leaves me lonely. Whisper so kind. I will never leave thee. Jesus is mine. Maraming salamat po sa ating pagawitan. Please be seated po. At muli, paalala po sa atin na tayo po ay makinig at sumamba sa ating Panginoon ngayong gabi. At also, welcome po sa mga kasama po natin sa ating live streaming. Magandang gabi po sa inyo. At hindi lang po sa mga member po dito, kundi sa mga visitors din po natin ngayong gabi. At sa mga kasama po natin dito, magandang gabi po sa inyo. At announcement lamang po, this coming fourth Sunday, August 23, ay ang ating pong missionary Darius Obanya. Siya po ay bibisita po dito at mag-share po ng kanyang burden sa Guatemala, Central America. And also, August 31, that is Monday, last Monday of the month, ay ang ating pong Sport Fellowship, IBMP Sport Fellowship. Please consider praying po, and also po yung Lord's provision po para sa panggas ng sasakyan din po natin. At sana ay maisakay po tayo. And also, yung ating pang-ambag sa ating kasuotan, yung ating jersey. So paghandaan po natin yan sa bagay po na yan. At pagpatuloy po natin panalangin po ang Viñagas family sa kanilang comfort pa rin po. At noon last time, that is Monday yata, no? Monday ba yan? Monday, kami po ay nandun po at nakapaghandog po tayo sa kanila ng Word of God. Nakapaglingkuran po natin sila. So sumakan nila na lang po ang kapayapaan ng Panginoon at patuloy po natin panalangin po ang tatay ni kapatid na Eli Amor, no? At siya po ay nasa piling na po ng ating dakilang tagapaglikha ng ating Panginoon. At dalangin po natin na aliwin sila ng Panginoon sa kanilang pag-moving forward sa pangulila po nila kay Tatay Eli. And also, advance announcement na rin po ito. Pagandaan na rin po natin September 6, Missionary Isaac Truong, ang ating missionary to Vietnam. At November 22, Missionary Labins naman. Happy birthday, Hiram. Sakto, no? At panalangin po natin yung kanilang safe travel naman sa last week ng August papunta dito sa Pilipinas. Hindi lang po yon, panalangin po natin sila Pastor Bentogonon, ang IBMP pastors na nung itong darating na third week, I think sila po ay pupunta po ng Vietnam. Yung Hanoi ba? Vietnam? Vietnam, sa kanilang mission trip. Pray natin yung pag-iingat ng Panginoon at yung companion din ni Pastor Ben, si Bart. Si Bart ang kasama. So, panalangin po natin yung safety po nila, Pastor Ben, Pastor Medina, and family, partner rin, alam mo. And also, recovery kay Pastor Benjamin Solis. Na nung Monday, tama ba? August 3 nung Monday.
ay nag-undergo naman ng operation sa kanyang cyst sa kidney. So, panalangin po natin. And also, habol ko na lang din po, last August 30, ay tayo naman po ay pupunta doon muli sa Antipolo para pag-pray po natin yung mga batang tinuturuan, provision, pamasahin natin, tawag po dito, also yung tawag dito, yung mga nakasama natin sa adult class. Dahil magsisiris po tayo ng Mark naman, verse 2 onward, kung ano yung susunod na structure. So, panalangin din po natin yung mga paghahanda na ginagawa po natin sa kanila. And also, ma-maintain din po natin yung sa New Lower Bikutan. So, pag-pray pa rin po natin, mga kapatid, yung nilalakad din po ni Sister Joanne, itong kakakilala po niya, Lord willing, ay maayos makakuha natin. At ito po ay kung loobin ng Panginoon sa likod ng Camp Bagong Tiwa. Kung tama yung pagpin ko ng Samabana sa likod ng Camp Bagong Diwa. At malapit na sa inyo. So kami nang bahala sa sarili namin at kila Minda. So panalangin po natin mga kapatid. Ang bagay po na yan at nawa yung offer sa atin hindi mahigit sa 10,000 yung upang. Maaari 10. Sagad na yon. No? Panalangin po natin mga kapatid. Also, habang nananatili po tayo dito, church rental and also utilities po natin. Ang utility po natin, nandun naman, na isa naman po sa atin. So, para tayong may factory ng electricity. Malaki yung kuryente natin sapagkat ilang buwan po yon. Tama ba? 3 months? 3 months ba yun? 3 months. So, hindi naman kasi magpuputol at kasalanan ng system loss charge yan. Anyways, Lord's provision pa rin para sa ating pong bayarin po sa And also, yung mga kulang na lang natin sa rental natin dito. Month of July yon, no? So, pag-pray na lang natin yung month of August. And also, pag-pray po natin, mga minamahal, ang pinag-aaralan din po natin ngayong buwan, tawag po dito, Sister G, yung ilaw. Alam ko, negro kami dyan. Pag-pray po natin yung ating tema, Enabled to Contend for the Faith. Tawag po dito, nasa verse 3 hanggang verse 5 na po tayo sa darating pong Sunday. Pag-pray po natin, sino yung hapon na preacher? Ikaw na. Ayan. So, pag-pray po natin, no? Mga kapatid, yung mga po natin, tagapagturo po natin dito. Paumanhin no, kung medyo tumaas ang emosyon ko nung Sunday ng umaga, mga nakapagbitaw tayo ng hindi magandang pananalita na dapat ay eksklusibo lang sa Panginoon. So forgive me. And also, nabasa ko na rin po ang yung evaluation niyo po sa akin at maraming salamat po. Tunay nga po na dapat ay marami pa tayong baguhin sa aking sarili. No, tulungan niyo po ako manalangin. Pag-pray niyo rin po ako, Lord, by God's grace, ay yung evaluation niyo po sa akin. Alam niyo, kaya natin ginawa yun na yung walang pangalan, para hindi ko alam kung sino. Pero alam ko si Mrs. yung nagsulat Obvious Kaya mag-pray po natin, mga kapatid. Hindi niyo nakuha yung logic Alam kong si Mrs. yun Alam ko ding nanay ko yun Hindi, kilala ko yung sulat kami ng nanay ko kaya medyo next time nga gamitin niyo kung kaliwete kayo, gamitin yung kanang kamay ninyo para hindi ko malaman. Salamat po sa evaluation niyo mga kapatid at by God's grace ay mabago po natin yung mga dapat kong baguhin sa aking paglilid po sa inyo. Salamat po at salamat naman wala pa po ako na-open sa inyo. Majority. Thank you po sa inyo mga minamahal ko sa Panginoon. At hindi lang po yun, pag-pray pa rin po natin, mga kapatid po natin naghahanda po ng kanilang pag-iisang dibdib, kapatid na Gray at Brother Daniel, Sister Pen, Brother Owen, and also, si kapatid na Sister Elia Moore Binegas sa kanyang gamutan sa stage 4 cancer. At also, pag-pray pa rin po natin, si Sister Hazel, kala ko, nagdadalang tao na so, dinalaw Oo. Sayang. Sayang, ha?
Ah, sayang, sayang. At pagpray po natin yung kanyang kalusugan din sapagkat ngayon may lagnat po kasi. Dahil naninibago doon sa kanyang adjustment sa sideline niya at doon sa mismong workload niya sa school. Plus yung mga toxic na katrabaho. Alam niyo, para sila nagpumapasok sa BPO company. Oh, nakalib na siya, chinachat pa rin siya ng mga trabaho niya. So, pagpray natin yung health ni Sir Hazel. Ngayon, kay Pastor Ben, pagpray pa rin po natin ang ating Mother Church, yung nabanggit ko po kanina, yung kanilang mission trip, at yung paglilid ni Pastor Ben Togonon sa Pateros, together with Nanay Flora. Pagpray po natin. Also, si Pastor Chito, pagpanalangin po natin, no? Ang kanilang kalagayan din po sa Palar, Pastor Micorate, ganun din po, Pastor Pili, Pastor Reginald, at of course, sila Pastor Jomar. Pagpray po natin yung provision ng Panginoon kasi nagpapaayos ng mansion po ito eh. Taas na yung bahay nila eh. Third floor na yung bahay nila eh. Manalangin po natin ang Lord's provision kay Pastor Jomar. Also, yung ginagawa nila sa Caloocan and also sa Antipolo, bandang baba. Pag nag-establish yung kanila, fellowship tayo doon. Pagbanggain natin yung mga tao. Local missionaries. Pag-pray po natin and yung ating mission support sa mga foreign missionaries and also local missionaries. So, sikapin natin ngayong buwan. Maano po natin. Tawag po dito, bigay na natin yung ano po natin sa kanila, yung support po natin, sikapin po natin, mga minamahal at panalangin po natin yung bagay po na yan. At sa linggo na rin, after ng morning service, i-record na natin yung opening rights. Ito na talaga. Kasi, oo, para mai-post na rin po natin walang pendings. At also, mga minamahal, kung meron naman kayong access sa YouTube, nandun na rin po yung ating service po na uploaded na po. So, follow us sa YouTube. Tingnan natin kung mamonetize tayo. Iro lang, no, mga minamahal. At foreign missionary, pag-pray po natin. At nakalimutan ko, may update pala si missionary Henry De Leon. So, next basahin ko na lang siguro kundi sa Sunday o sa Wednesday. Ano pala siya. Yun lang, no? Of course, IBMP pastors, panalangin po natin. And of course, si Pastor Neil Minya. Nag-birthday siya. Wednesday ba yung birthday niya? July, oo, July. Pagpray pa rin natin ang pag-minister po ni Pastor Neil Minya sa akin at sa mga kasama nating mga gentlemen dito sa Grace at kay Brother Ares. So, pagpray natin si Pastor Neil Minya and also, yan, yung mga, ano po natin, mga ministries po natin. At yun lang, no, yes po. Comment section. Ano pong, sorry. Nang? Nasa comment section nun. Wait lang kasi hindi ako nakabukas dito. Anyways, so I hope makita ko kagad. Okay, sige. Pasama din po sa prayer, comfort sa pamilya ni Mary Rose Macabalyog, classmate ng college, namatay po ang kanyang tatay. Salamat po, church. So, yan. So, sa comment section po natin, kindly read, pag-pray po natin yung binahagi po ni Sister Joanne, prayer request, Macabalyog, no? Macabalyog family. Sige, at ngayon pong gabi, individually, panalangin po natin yung mga nabanggit po natin at yung family. At exactly 8 o'clock, we'll start. O kung tapos na kayo, mag-start na po tayo ng ating proper worship. Individually, ipanalangin po natin yung mga nabanggit. Maraming salamat po at manalangin po tayo.
manalangin sa ating pagpatuloy. Panginoon, namin dakila sa lahat. Salamat po sa gabing ito, sa pag-iingat po, Panginoon, sa iyong mga anak, sa kabila ng mga ng aming panahon na hindi maayos, ay patuloy mo dinala po, Panginoon, ng iyong mga anak para sumamba sa iyo, Panginoon. Dalangin ko po sa mga oras po na ito na kayo pa rin ang siyang mag-ingat sa mga kapatid po namin patungo pa lamang. At dalangin din po namin na ikaw ang maitanyag sa aming kalagitnaan. At dalangin ko po na ikaw ang siyang maluwalhati pa rin po namin sa pag-aaral ng iyong salita at ikaw makita. At patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga pagkakasalang hindi ka nalugod, ay ikaw pa rin na maglinis pa rin po sa amin, magpatawad. At dalangin ko po rin po na kung mayroong maaaring makahadlang sa gawain po namin ngayon, ay kayo po ang siyang magwaksi po nito, Panginoon. Salamat po na marami, at minsan pa ikaw ang siyang maaitaas po namin sa aming kalagitnaan. Ito ang samot dalangin po namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tayo po'y tumayo lahat at magpuri sa Panginoon. Awitin po natin, Come unto me, sabi nga po ng Matthew chapter 11 verse 28, Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Verse 1, ready, sing. Hear the blessed Savior calling the oppressed, all ye heavy laden. Come no longer tarry, I your Lord will be. And my every burden, every day, come unto me. I will give you rest. Take my yoke upon. Hear me and be glad. I am meek and lowly. Come and bless my mind. My yoke is easy, and my burden light. Verse 2. Are you disappointed, wandering here and there, rugged chains of doubt, loaded down in air? You unholy feelings struggle in your breast. Bring your case to Jesus, He will give you rest. Come unto me, I will give you rest. Take my yoke upon you. Hear me and be glad. I am meek and lowly. Come and trust my mind. My yoke is easy, and my burden light. Third verse. Someday on the mountain, start with sin and shame. Stop before the peak, else I'm surely plain. By the voice of sin, behold the net of rest. Hear the tender shepherd, come to me and rest. Come unto me, unto me. I will give you rest. Take my yoke upon you. Hear me and be glad. I am meek and lowly. Come and trust my mind. My yoke is easy, and my burden light. You with temptation, love and conquered me. As a sense of pain, as a thought distress with me. Christ must sanctify you if you claim
sing, and my burdens light. Amen. Next song po natin, nawitin po natin. We have an anchor. Sabi po sa Hebrews chapter 6, we have a strong consolation who have fled for refuge to my hold upon the hope set before us, which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and entered into that within the veil. We have an anchor. Verse 1, will your anchor in the storms of life, in the clouds unfold her wings of fire. If darkness sleep, and the day will sleep, will your anchor dream or firmly? We have an anchor. We have an anchor that gives the soul, steadfast and sure like the billows roll. Fastened to the rock we cannot move, grounded firm and deep in the Savior's love. It is simply for the soul's ribs, Lord is left and the Savior's Amos past was hard to bind, divine and Lazarus shed divine. We have an anchor that gives the soul steadfast and sure. Fastened to the rock which cannot move, grounded firm and deep in the Savior's love. It will surely hold in the straits of deep, let the breakers of trouble that are being sleep. Though the tempest rage, and the wild winds blow, that an angry wave of our Lord flow. We have an anchor. We have an anchor that gives the soul, steadfast and sure while the billows roll. Fastened to the rock which cannot move, grounded firm and deep in the Savior's love. All ladies. All men. Rising tide can never fall, but hopes abiding in the bay. All together now. We have an anchor that gives the soul, steadfast and sure by the billows. Amen. Fastened to the rock which cannot move, grounded firm and deep in the Savior's love. Last verse. And our eyes behold to the God reign, the city of hope, our heart will run. Surround your vast heavenly shore, the storms all pass forevermore. Because we have an anchor that keeps the soul, steadfast and sure while the billows roll. Fastened to the rock which cannot move, grounded firm and deep in the Savior's love. We have an anchor. Amen? At sa ating pong pagpapatuloy ay dumako po tayo sa ating pong pagbibigayan at sa ating pong left side, no? Tama po. Pares. Lahat po, okay po. Sa ating pong special offering po ay lahat po ito ay pupunta po sa ating pong kapatid po doon sa New Lower. Nagpapayaran po sa atin ng ating pong space, sa ating pong outreach sa mga bata.
So lahat po ng offering na ito ay mapupunta po sa kanila pong pangangailangan. And also sa ating pong screen sa mga online po ay sa ating pong pagbibigayan ay nandiyan po ang ating pong pwede po nating i-scan sa ating pong mga QR po sa ating pong offering ngayon pong gabing ito. Tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito at nawa Panginoon ay yung pagpapalang ito Panginoon ay patuloy na maging kagamitan at katulong Panginoon sa kanila pong nararanasan Panginoon. And we pray Panginoon sa lugar na yon, pinagdadausan every Saturday Panginoon ng outreach ng mga kabataan ay patuloy na sila ay pagpalain mo Panginoon at nawa yung kanila pong problem Panginoon ay masolusyonan Panginoon at maging tulong po ito sa kanila pong kalagayan ngayon po. And we pray, Panginoon, na kayo pong siyang patuloy na magpala sa bawat isa sa puso, Panginoon, ng aming pong pagbibigayan. Kayo na pong siyang patuloy na magpala. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Awitin po natin as we give thanks sa ating pong uling awitin. Last verse. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His friend Jesus Christ is Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His friend Jesus Christ is Son. And now, let the wind say, I am strong. Let the poor say, I am free. Because of all the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of all the Lord has done for us. Give Maaari na po tayong makaupo. At sa ating pong pagpapatuloy ngayong gabi ay makakapanig po tayo ng awitin upang ihanda po tayo sa salita mapapakinggan po natin. Hello. By day in which ulit po, sorry. Day by day and which its passing moment, strength I find to meet my trials here. Trusting in my Father's wise bestowment, I've no cause for worry or for fear. He whose heart is kind beyond all measure, give unto each day what deems the best. Lovingly, it's part of pain and pleasure, mingling toil with peace and rest. Every day the Lord Himself is near me, with a special mercy for each hour. All my cares He fain with bear and cheer me, He whose name is Counselor and Power.
the protection of his child and treasure is a charge that on himself he laid. As the days thy strength shall be in measure, this the pledge to me he made. Help me then in every tribulation, so to trust thy promises, O Lord, that I lose not faith's sweet consolation, offered me within thy holy word. Help me, Lord, when toil and trouble meeting, here to take us from our Father's hand. One by one, the days, the moments fleeting, till I reach the promised land. Help me, Lord, when toil and trouble meeting, here to take us from the Father's hand. One by one, the days and moments fleeting, till I reach the promised land. Praise God sa mga pag-awitan po natin at ngayong gabi pong ito, tayo po ay tumayo lahat sa ating pag-aaral ng Word of God, Psalm 57 verse 1. At yan po ay tatakbo po ng 3 weeks. Mapag-pray nyo rin po ako at talagang sumasakit na po ang ulo ko ngayon at the moment kasi yung dinakma yung salamin ko. So, panalangin po ninyo ng mga minamahal at ang sabi po ng verse 1, sabay-sabay po natin itong basahin. Hanggang din now, allow me to read yung inscription, then sa verse 1, sabay-sabay po tayo. At ang sabi ng superscription po ay, to the chief musician, Altashit, Mishkam of David, when he fled from Saul in the cave, be merciful unto me, O God, be merciful unto me, for my soul trusted in thee, yet in the shadow of thy wing until these calamities be overpassed. Praise God sa word. Manalangin muna tayo sa ating panimula. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. At kayo pa rin po ang siyang maitanyag po namin sa kalagitnaan po namin. At dalangin ko po na ikaw ang kumausap muli sa iyong mga anak at nawa ay sa pamamagitan po ng poetry po na ito ay matutunan po namin, Panginoon, ang dapat po namin matutunan. Salamat, Panginoon, at minsan pa ikaw ang siyang maluwalhati po namin. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Makakaupo na po tayo. So ang ating paksa this evening, mercy in the midst of distress. Mercy in the midst of distress. At again, nakita po natin sa ating inscription po kanina, to the chief musician, Altashit, Miktam of David, when he fled from Saul in the cave. So, unlike sa mga modern chapter, minsan di nila binabasa yung inscription na yan. Pero, ito po, bagay, kung aaralin po natin, itong superscription na ito, ay part pa rin po ito ng Hebrew text and has long been recognized as important guide para dun sa historical context. Now, ang historical context po nito, mga minamahal, ay makikita po natin, kasi makikita po natin yung palatandaan, yung cave, right, sa superscription. At meron dalawa lang po itong pagkakataon sa 1 Samuel, kung saan ito pong si Haring David, bagamat siya po anointed na as a king, ay hindi po siya nakaupo sa trono, kundi siya po ay fugitive. At meron dalawang cave na pwede natin i-conclude kung saan sa pagtatapos po natin ng chapter 57.
Una, makikita po natin sa chapter 22, sa Cave of Adullam, or hindi naman kaya, sa chapter 24, yung cave ng En-Gedi. While yung mga scholars po ay tawag po dito, may ibang pagtingin kung saan yung cave po na yan, yung exact location po nito is less important than the clear reality that David was a fugitive, hunted by the king, yet, kahit ganun pa man, nagtitiwala po siya doon sa ating Panginoong Diyos. Yan yung makikita natin sa buhay po ni David. At this point, mga minamahal, yung buhay po ni David, sabi nga natin kanina, God had already anointed him to become king through prophet Samuel. 1 Samuel chapter 16, verse 13. But he had not yet ascended the throne. Kasi buhay pa si King Saul. Siya yung hari during nung time po na yan. Doon natin makikita yung tension ng providensya ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat God has made a promise. Yet the fulfillment, mga minamahal, of that promise ay na-delay by years of hardship. Yun yung naging problema. Sa halip po na palasyo, nasa kuweba si David. Diba? Sa halip na corona, siya po ay tinutugis. Sa halip na royal security, he lives as fugitive. And humanly speaking, mga minamahal, parang contradictory ito sa kanyang sitwasyon. How can the future king of Israel be hiding in the cave? Yung mga marahil, iikot po na tanong sa ating isipan habang pinag-aaralan po natin ito. Pero tandaan po natin, mga minamahal, ito ang paraan po ng Diyos. Sapagkat before God entrust a servant with public leadership, hinuhubog po muna niya ang kanyang servant to private suffering. Okay? Yung kuweba, ito man ay Adullam o En-Gedi, ito po yung magiging classroom ni David sa paghubog po ng Diyos sa kanya. At hindi po sinayang ng Diyos ang panahon ng paghihintay. Ginamit po niya ito para hubugin yung character ni David, yung humility, yung patience, at yung pagdepende ni David sa Panginoon Diyos. Kaya alam nyo, sa buong pagtalakay po natin sa chapter 57, mapapansin po natin na David never minimizes the danger. Totoong may kaaway, totoong may panganib, totoong may calamity, sabi ng verse 1. Sa verse 4, inilarawan po niya yung kanyang mga kaaway bilang lions. Pero remarkably, mga minamahal, the dominant theme of the psalm is not fear, but faith. Yun yung maganda po dito. Hindi nakasentro yung songs sa lakas ng kaaway, kundi sa kadakilaan po ng dakilang Diyos. And one of the most striking feature of Psalm 57 ay yung kanyang movement. Mag-uumpisa po ito sa lament, papunta sa pagpupuri. The psalm begin with a desperate cry for mercy, but it ended with joyful worship. Let us look, mga minamahal. Sabi ng verse 1, be merciful unto me, O God. Tawag po dito, be merciful unto me. For my soul trusted in thee, yet in the shadow of thy wing will I make my refuge until these calamities be overpassed. At look at verse 5. Look at verse 5. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be above all the earth. At yun din yung sinabi sa verse 11. No, yan, makikita po natin from lament to praise. At hindi pa nagbabago ang situation ni David habang inaawit po niya ito. Pero nagbago po ang kanyang perspektibo ukol sa ating Panginoon Diyos. Alam nyo, circumstances remains difficult. But his confidence in God became stronger. That's David. Ipinakita po neto na ang tunay na worship is not produced by comfortable circumstances, but by a heart anchored in the sovereignty of God. And theologically speaking,
Psalm 57 highlights several great doctrines of Scripture. Una, it magnifies the mercy of God. Sapagkat David begins by pleading for divine compassion kaysa mag-rely po siya sa kanyang personal merit. Secondly, dinedemonstrate po nito yung pagtitiwala ng isang believer sa proteksyon ng Panginoon Diyos. Big picture by the beautiful image of taking refuge under the shadow of God's wing. May pakpak ba ang Diyos? Wala. So ito po ay isang tayutay. And mamaya, papaliwanag ko kung anong klaseng tayutay po ang ginamit po dun sa language po na yan. Alam niyo yung tayutay? Figure of speech. Mamaya, ikatlo, it emphasize God's sovereignty. Ito po ay pagdideklara ni David that God will accomplish His purpose for His servant. And at ikaapat, it celebrates God's steadfast love and faithfulness, which David declared reach unto the heavens and unto the clouds. Nakita natin yan sa verse 10. Kaya ang mga katangian pong ito, mga minamahal ng Diyos, ay ang naging pundasyon ng kanyang kumpiyansa. At mga kapatid, may napakahalagang lesson din po ang Psalm 57 para sa bawat mananampalataya. God's people often live between promises and fulfillment. Tulad ni David, meron tayong mga pangako ng Diyos, ngunit hindi laging agad nakikita ang katuparan ng mga ito. May mga panahon ng waiting, suffering, misunderstanding, at testing. Pero ang delay ng Diyos ay hindi denial ng Diyos. Yung kanyang timing is always governed by His perfect wisdom at ng kanyang sovereign purpose. And application-wise, Psalm 57 teaches us that our greatest refuge is not a place, but a person. Hindi po place, but a person. Mga kapatid, ito ang bottom line. Hindi cave ang nagligtas kay David. Ang Diyos ang nagligtas sa kanya. Kaya finally, itong 10 na ito points us before David to the greater King, Jesus Christ. Tulad ni David, ang ating Panginoong Jesucristo po ay tinanggihan, inusig, nagdusa, bago siya lubos na nahayag sa kanyang kaluwalhatian. At dahil sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, every believer can now find true refuge in Him. Alam nyo, the cave reminds us that God is able to preserve His servants in the darkest moment of life until His perfect purpose are fulfilled. That's why ang thesis statement po natin this evening, God's mercy provides the believer with confidence, security, and hope in the midst of life's greatest distresses. So number 1, anong gagawin natin sa atin? Number 1, seek God's mercy with humble dependence. Be merciful unto me, O God, be merciful unto me. At the Hebrew verb translated as hanan. Hanan. At dala-dala po nito yung idea of showing favor, grace, or unearned kindness. That is the word merciful. Hindi po hiningi ni David ang justice. Dahil alam niya kung pure justice lang ang ibibigay ng Diyos, walang sino man ang makakatayo sa kanyang harapan. Kaya ang kanyang appeal ay hindi sa sarili po niyang righteousness, kundi sa gracious character ng Diyos. Alam niyo, para sa mga original reader of the Psalm, itong panalangin po na ito reminded Israel that their covenant relationship with Yahweh rested not on human merit, but on divine grace. Mga kapatid, kahit sila po ay dumaan sa oppression, exile, persecution, ang kanilang pag-asa po ay nasa covenant mercy ng ating Panginoon Diyos. Hindi sila iniligtas dahil deserving po sila, kundi dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang pangalan at sa kanyang
Tipan. Naalala niyo, sa ano pala namin yun, family worship namin yon kay Malakay. Malakay kasi kami. Noon, akala nila absent ang Lord. Kasi tila tahimik. Diba? Nakabalik sila from exile. What happened? Pagbalik nila, mahirap pa rin sila. So, anong ginawa po nila? Alay sila ng alay. Pero anong ginagawa nila? Lapastangan po nila. They are outwardly religious, but deep inside, they are cold sa worship. Nakalimutan kasi nila yung pangako. Look at David. Ang lagi niya naaalala, yung covenant ng Diyos. Yung covenant ng Diyos. Covenant mercy. At mga kapatid, ganito rin ang dapat nating maging unang tugon sa gitna ng mga distress po natin sa buhay. Before natin tanungin sa ating Panginoon Diyos na baguhin ang circumstansya, bago natin hingin yung nabaguhin ng Diyos ang ating circumstansya, hingin po nating una na ibuhos po sa atin ang kanyang habag. Alam nyo, marami ang gustong magbago ang sitwasyon, pero alam nyo, hindi handang magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Kaya alam nyo, ang tunay na pananampalataya begins with brokenness. Gusto ng Diyos na tayo ay broken. But don't get me wrong, ha? And I said that. Sapagkat, He heals a broken heart. He heals a broken heart pa rin. God is never attracted by human pride. Remember that. Diba? Sabi ng Bible, God resisted the proud, but giveth grace to the meek. O to the humble sa New Testament. But He delights to show mercy to the humble. James 4:6 yata, I think. Kaya alam nyo, this verse, again, mga minamahal, ay tinuturo tayo ultimately sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang pinakamataas na pagpapakita ng mercy ng Diyos ay hindi ang pag-alis ng ating temporary trials, kundi ang pagbibigay ng kanyang anak upang iligtas tayo mula sa eternal judgment. Kaya alam nyo, bawat panalangin po natin sa habag ng Diyos, find its fullest answer at the cross. Doon nagtagpo ang justice at mercy ng Diyos. Kaya kapag ang mananampalataya ay humihingi po ng awa, lumalapit siya sa Diyos na napatunayan na ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ni Kristo. At alam niyo mga minamahal, kung ikaw ay nasa gitna ng problema ngayong gabi, huwag nating unahin ang human solutions. Let us kneel down before God. Confess our weakness. Listen, hindi natin kababawas yung mga lalaki kung luluhod tayo sa ating Panginoon. Ba? Set aside yung ating pride. I-acknowledge natin yung complete dependence upon Him. Listen mga minamahal, ang biyaya ng Diyos ay sapat na para sa mga taong umaaming wala silang sapat sa kanilang sarili. Kaya ang taong marunong humingi po ng awa ay siyang taong tunay na nakakaunawa ng kadakilaan po ng Diyos at ng sariling pangangailangan niya ng kanyang biyaya. And number 2, trust God's faithfulness with wholehearted confidence. For my soul trusted in Thee. Kaya ang ikalawang bahagi po ng talata, una, ito po ay nagbibigay po ng dahilan kung bakit humihingi po si David ng awa. For my soul trusted in Thee. At alam nyo, sa Hebrew text, ang salitang for, o yung sa Hebrew, yung for, ibig sabihin niyang key, ay nagpapakita po ng connection. Ibig sabihin, hindi random ang prayer ni David. Yung situation niya, hindi nga random yung panalangin pa. Ang kanyang plea for mercy ay nakaugad sa relationship of trust with God. Hindi niya sinabing maawa ka dahil mabuti akong tao. Ang sinasabi niya po dito, maawa ka sapagkat sa iyo ako nagtitiwala.
in a sense. Kaya sa Hebreo, ang salitang trusted ay mula sa pandiwang hasa, na ang literal na larawan ay to seek refuge, to flee for protection, to take shelter under someone stronger. Kaya nga perfect dito yung in the shadow of thy wing. Anyways, makikita natin mamaya. The word trusted, hindi lang ito intellectual belief o intellectual agreement. Ito ay isang conscious act of entrusting oneself to God's covenant care. Sa buong Old Testament, mga minamahal, ang salitang ito ay kadalasang ginagamit para ilarawan ng isang taong tumatakbo sa Diyos bilang kanyang tanging kanlungan. You know naman the historical context of the word refuge. Eh mapapansin din natin na ang sinasabi po ni David na my soul ay hindi lamang isip ang nagtitiwala. Hindi lamang emosyon ang umaasa. The word soul o nephesh sa Hebrew understanding, ito po ay tumutukoy sa buong pagkatao. Ang buhay, kalooban, desire, at buong pagkakakilanlan ng tao. That is nephesh. Kaya ang sinabi ni David ay, in a sense, ang buong buhay niya ay pinagkakatiwala niya sa Diyos. And this is covenant language, mga minamahal. Ito ang tugon ng isang taong kumikilala na ang Panginoon Diyos lamang ang tunay na hari at tagapagligtas. Kaya mula sa mga perspective ng ibang Jewish scholar, Psalm 57, ito po ay nagpapakita ng isa sa mga pangunahing tema ng Hebrew Scripture. Ang tawag po dyan ay bitakon o bitachon. Bitakon. Steadfast confidence in the covenant faithfulness of God. That's the word, yung tema para sa mga ilang Hebrew scholars. Meaning, mga minamahal, ang pagtitiwala po ni David ay hindi po nakabatay sa possibility na makalabas siya agad sa kuweba. Kasi ang context na ito nasa cave eh. Right? But the word, tawag po dito, yung pagtitiwala ay it is grounded in who God is. That God is faithful, God is righteous, and steadfast in His covenant love. O, she said. Sa Hebrew thought, ang faith ay hindi optimism. Kahit naman sa atin eh. Hindi siya optimism. Ito ay kumpiyansa rooted in God's revealed character and His covenant promises. Kaya kung iisipin po natin ang mga unang mambabasa, mga minamahal, ng awit po na ito, sa tawag po nila, sa context po nila, ang Israel, paulit-ulit po nilang nararanasan ng digmaan, pananakop, persecution, name it. Kaya they understood what meant to live under external threat. Kaya kapag narinig nila ang salitang ito, hindi nila ito tinatanggap bilang abstract theology. Ito ay paalala na kahit ang pinahirang hari na si David ay hindi umasa sa espada, hukbo, o sariling kakayahan. Ang kanyang ultimate security ay nasa Panginoon lamang. Kaya mga minamahal, ito rin po ang hamon sa atin ngayon. Faith is not measured by how loudly we profess confidence, but by where we run when trouble comes. Kung saan tayo tumatakbo kapag pinusubok na tayo. Doon nasusukat yung pananampalataya. Marami ang tao nagsasabi na sila ay sa Diyos, na naniniwala sila sa Diyos. Kaya nga lang, kapag dumating na ng time na sinusubok na sila, ang tinatakbo nila diskarte. Minsan kayamanan, minsan influensya. But listen, ang tiwala ay makikita hindi lamang sa ating confession, kundi sa ating pagdepende sa Panginoong Diyos.
Now, kung titignan po natin ito sa perspective ng New Testament, ang mananampalataya ay inilagay ang kanyang buong pagtitiwala kay Kristo sapagkat siya ang katuparan ng pangako ng Diyos. Meaning, mga minamahal, ang ating kaligtasan ay hindi po nakasalalay sa ating effort, but by grace. Sa katapatan ng ating tagapagligtas. Remember that Christ is the faithful shepherd who never abandons his sheep. Kaya pagtitiwala po ay hindi po bulag. Ito ay may matibay na batayan sa katapatan ng Diyos sa nahayag na kasaysayan ng pagtubos. At mga minamahal, kapag ang buhay po natin ay tila parang kuweba, madilim, makitid, puno ng panganib, ang tanong ay hindi lamang kung may problema ba ako. Ang mas mahalagang tanong po sa atin ay saan natin nilalagak ang ating pagtitiwala. Kaya kung ang kumpiyansa po natin, mga minamahal, ay nasa trabaho, pera, kalusugan, sa tao, darating ang panahon na mabibigo po tayo. Mabibigo din sila. Pero kung ang ating buong buhay ay nakasandal sa Panginoong Diyos, we possess a refuge that cannot be shaken. Kaya ang tunay na kapayapaan po ay hindi po nagmumula sa pagbabago ng sitwasyon, kundi sa hindi nagbabagong katapatan ng Diyos. And lastly, rest in God's protection with patient endurance. In the shadow of thy wings will I make my refuge, until these calamities be, what? Overpassed. Listen mga minamahal, ang huling bahagi po ng talata, ito po ay nagbibigay sa atin ng napakagandang larawan ng seguridad ng Diyos. Ano sabi ni David? Yea, in the shadow of thy wings will I make refuge. Kaya alam nyo, yung setang shadow of thy wings, again, walang pakpakan Diyos. Ang uri po ng tayutay na ginamit po dito ay zoomorphism. Zoomorphism. Kasi ang wings, di ba, bahagi po ng hayop. So, zoologist. Parang ganun. Pag ang ginamit po ay hand, anthropomorphism. Kasi tao eh. Like that. But dito, ginamit po ay zoomorphism. At pag-aaralan po natin yung shadow of thy wing, alam niyo po ba yung imahe po na yan, yung mga sisiyo, kinokobera niya yung kanyang mga kinokoberan siya ng kanyang inahin. Ganyan. So, kahit anong dumaan sa sa mga chicks, yung inahin. Oo, na protektado. Ganyan, yung figura. Kaya the word shadow of thy wings, ito pa ay rich covenant image na paulit-ulit na ginagamit sa Old Testament. Hindi ito nangangahulugan ng Diyos ay may literal na pakpaka. But this is a poetic metaphor na naglalarawan ng kanyang loving protection, care at kanyang faithful presence. Alam niyo, sa Jewish tradition, ang larawang ng wings ay may malalim pong kahulugan. Ito ay nagpapaalala ng isang inahing ibon at yan, tinatakpan ng kanyang sisiw laban sa panganib. At maaari rin po itong maaari din itong nagpapahiwatig ng kanyang presensya ng Diyos sa ibabaw ng Ark of the Covenant, kung saan ang dalawang kerubim ay nakabuka ang kanilang mga pakpak bilang simbolo ng banal na presensya ng Panginoon. Kaya, alam nyo, para sa isang Israelita, ang shadow of God's wing ay hindi lamang larawan ng comfort. Ito po ay larawan ng pananatili sa ilalim ng covenant presence ng Diyos. Yan yung naunawaan ni David sa mga oras po na yan. Kaya pansinin po niyo, sinabi ni David, will I make my refuge? In the shadow of thy wings will I make my refuge.
At ang pandiwang Hebreo na ginamit po dito ay nagpapagitan ng isang deliberate continuing decision. At alam nyo, hindi ito aksidenteng pagtatago. Ito po ay isang sinadyang pagpili na manatili sa ilalim ng proteksyon ng Diyos. Kaya hindi po niya sinabing susubukan niya magtago. Hindi po. Sinabi niya, I will make my refuge. And this is the language of resolve. At ang pananampalataya po, mga minamahal, ay hindi lamang damdamin. Ito po ay matatag na pasya ng pagtitiwala sa Diyos kahit hindi pa nagbabago ang sitwasyon. Kaya pagtapos po niya, sinabi niya, until these calamities be overpassed. Lumipas. Kaya yung salitang calamities po diyan, maaaring tumutukoy ito sa mga mapaminsalang pangyayari o panganib o unos na nagbabanta sa buhay. Pero ang salitang until, hindi sinabi ni David na ang pagsubok ay permanente. Pag sinabing until, may hangganan. May hangganan. Pero hindi rin po niya tinakda kung kailan matatapos po ito. Pero sa halip, ipinakita po niya ang isang mahalagang prinsipyo ng pananampalataya. That God's protection is experienced while waiting for God's timing. Kaya mga minamahal, ito pong aral po na ito ay para sa atin din. Faith does not demand immediate escape. Faith rests in God's presence until His purpose is fulfilled. Madalas gusto nating alisin agad yung problema. O alisin ng Diyos yung problema natin. Pero maraming pagkakataon na hindi niya agad inaalis ang bagyo. Sa halip, pinapanatili niya tayo sa ilalim ng kanyang pakpak habang dumaraan tayo dito. Ang kanyang presensya po, mga minamahal, na nagbibigay ng kapayapaan kahit hindi pa nagbabago ang ating kalagayan. Makikita rin po natin ito sa larawan ng ating Panginoong Jesucristo. Nang sinabi niya sa Jerusalem, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathers chicken under her wings. Matthew 23, verse 37. Kaya alam nyo, parehas niyang ginamit ang larawan ng proteksyon. Pero gusto ko po makita po ninyo na sa kanya matatagpuan ang tunay na kanlungan ng mga nagtitiwala. Ang security ng mga mananampalataya ay hindi po nakasalalay sa kawalan ng pagsubok. But listen, kundi sa presensya ng tagapagligtas na nangakong, I am with you always. Though ang context po nito ay Great Commission. But that promise na kasama niya tayo, yun yung mahalaga. Kaya alam nyo, Psalm 57 reminds us that the safest place in the middle of life's greatest distress is in the presence of God. Again, ito po ay paalala sa atin that the safest place in the middle of life's greatest distress is in the presence of God. Hindi po tinanggi ni David ang realidad ng kanyang paghihirap. He did not pretend that the danger was gone. Ngunit mas nakita niya ang kadakilaan ng Diyos kaysa sa laki ng kanyang problema. Kaya kapag tayo po ay dumaraan po sa pagsubok, ang tamang tugon ay hindi po panic, kundi prayer. Hindi self-reliance. Kundi God's dependence. Hindi despair, kundi confident trust in the Lord. Kaya ang ating mensahe ngayon, malinaw, mga minamahal. Seek God's mercy with humble dependence. Trust God's faithfulness with wholehearted confidence. Rest in God's protection with patient endurance. Ito ang biblical response ng isang tunay na mananampalataya. Remember this, mga minamahal. God's mercy does not always remove trials immediately, but it always sustains His people faithfully. Again, ang Diyos po hindi nangakong tatanggalin po o magiging madali ang sitwasyon. Pero nangako po siyang hindi niya tayo iiwan.
Kaya kung meron pang mga minamahal, tandaan po natin, ang kanyang biyaya po ay sapat na. Ang kanyang katapatan po ay hindi nagbabago. Ang kanyang proteksyon po ay tiyak na para sa mga nagtitiwala para sa kanya. At sa mga oras po na ito, kung meron pang hindi patunay na lumalapit kay Kristo, mga kabisita, tonight or today is the day to seek His mercy. Kaibigan, mga bisita sa online, now is the time of salvation. Ang pinakadakilang pangangailangan po natin ay hindi lamang deliverance from earthly troubles, kundi deliverance from the penalty of sin through Jesus Christ our Lord. At para naman sa mga mananampalataya, nasaan ka mang kuweba ngayon ng pinagdadaanan mo, keep trusting, keep praying, and keep resting in the Lord. Ang mga calamities na ito, nilipas din sa itinakdang panahon po ng Diyos. Kaya tandaan po natin, His mercy endures forever. To God be the glory at manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa mga oras po na ito. Tunay nga po, Panginoon, na kay buti-buti mo po, Panginoon, sa amin. Nawa, Panginoon, ang panalangin po ni David, yung kanyang desperate plea, may mga pagkakataon na may pinagdadaanan po kami mabigat, ay dalangin ko po, Panginoon, na kayo po ang magprotekta po sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, sa mga oras po na ito na ikaw pa rin ang siya na maitaas po namin. At salamat po, Panginoon, sa encouragement ng iyong word. Dalangin po namin na maisabuhay po namin at mas lalo pa po kami magtiwala sa iyo, Panginoon, hindi sa sarili naming kakayahan, kundi sa habag mo, Panginoon. Be merciful, O God. Be merciful. Salamat, Panginoon, at naway tulungan mo po kami magtiwala, Panginoon, sa iyo at pagkatiwalaan kayo namin sa bawat pagkakataon. Sa mga bisita po namin, nakapanood po ng live streaming po na ito, naway ilagak po nila ang kanilang pagtitiwala, hindi sa kumpiyansa, kundi sa iyo, Panginoon. At nawa ay makita po nila ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. At salamat po sa gabing ito. Ikaw pa rin ang siyang maitaas. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. Alawitin po natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. At sa mga oras po na ito, tayo po ito may lahat at awitin po natin ang Song of Response. Awitin po natin, I need thee every hour. Verse 1. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace up. Oh, I need thee. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee, oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. Stay down nearby. Temptations lose their power when thou art not. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come
come to thee. I need thee every hour in joy or pain. Come quickly and abide, or life is vain. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. Teach me thy will, and thy rich promises in me fulfill. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour, most holy one. Oh, make me thine indeed, most blessed Son. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Jude 24 to 25. Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, but now and forever. Amen. Manalangin po tayo. O Panginoon namin dakila sa lahat, salamat po sa encouragement mo through your word. Panginoon, dalangin po namin ay kayo po ang siya mag-ingat sa aming pag-uwi. Natama po ang bawat isa at ikaw pa rin ang maitanyag, Panginoon. Dalangin po namin sa darating pong Sabado ay bigyan mo po kami ng maayos na panahon so that makapaglingkod po kami, Panginoon, para sa mga kabataan. Salamat po na marami sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon sa mga oras po nito. Pagpalain po kayo.